So again mga kababayan, I'm sir, this is Jam the Filipino channel lang yan pong lingkod. So today is October 20, 2025 at tayo ngayon ay papunta dyan sa may Imus City Hall. Dito yan sa may Imus Cavite at dadalhin po natin sa may Almera Street, Hacienda La Joya, Anabu, Imus Cavite. Okay. So magbabalik po tayo mamaya konti pag nakuha na po natin sila. Disclaimer lamang po, ang content po natin ay kalsada at hindi ang passenger. Kaya nga naman, sakasakali man po na may marinig kayo, mga pangalan ng lugar, pangalan ng tao, pangalan ng organizations, government or private, man yan, ay wala pong kinalaman ng channel na ito at wala pong pinapatungkulan. Lahat po ng pinag-uusapan dito ay pawang dito lamang po yan sa loob at wala pong pinapatungkulan sa labas. Okay po, ayan, magbabalik po tayo mamaya konti pag nakuha na po natin sila. At samantalang tayo nga ay papunta doon sa ating pick up area. At actually andito na tayo, ikot lang tayo, ay makinig tayo ng mga nagbabagang balita at mga talakayan. Pamilya, 6 hanggang 7 kandidato mano ang sangkot sa sinasabing pagtanggap ng campaign donations mula sa mga kontratista ng gobyerno noong 2025 midterm elections. Balitang kumpirmado sigurado mula Comelec Hatid, Radyo Patrol, Steve Raz. Steve. Kinumpirma ni Comelec Chairman George Erwin Garcia na sinisilip na ng komisyon ng 6 hanggang 7 kandidato sa 2025 midterm elections na umuray nakatanggap ng campaign donations mula sa 21 government contractor na kasalukuyang iniimbestiga ng Comelec. Ayon kay Garcia, kabilang sa mga naturang kandidato ang minagsumakbo sa national positions, 4 ang kandidato sa pagkasenador at 2 mga party representatives. Inaasahan din ng Comelec na mataragdagang pangpita ng 21 government contractors na nagbigay ng donasyon sa mga kandidato. Nakanap na namang tapusin ngayong linggo ng Political Finance and Affairs Department of CFAD ang investigasyon kaugnay ng Statement of Contributions and Expenditures of SOSE para sa 2025 midterm elections. Dito tayo. Sa Garcia, may 70 government contractors na ang iniimbestiga ng Comelec dahil sa mga pagbibigay ng campaign donations, pero kinakailangan pa ng kumpirmahin ng DPWH para matukoy kung ang mga ito ay may aktibong kontrata sa gobyerno. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Ayan, so dito na tayo, naantay na lang natin sila. Sa ibang balita, inalmahan ng Independent Commission for Infrastructure ang pasaring ni Vice President Sara Duterte na hindi kailangan ang komisyon para maimbestiga ng anomalya ng mga flood control project. Balitang kumpirmado sigurado Hatid, Radyo Patrol, Jom Garner. Jom. Balitaan, kasama si Alvin El Chico alas 6 ng umaga, nasasamahan pa ni Doris Sicornia ng alas 7:30 ng umaga sa Gising Pilipinas. Pakinggan ang mga napapanahong ulat ng Radyo Patrol Balita alas 7. Kasama sina Alvin El Chico at Doris Sicornia. Makipagbalitaktakan sa fresh na tandem ng bayan, Robert Maro at Doris Sicornia alas 8 ng umaga. Tatapatin naman ng witty tandem nila Peter Musni at Rica Lazo ang mga i-issue ng bayan sa Balita Patan alas 9 ng umaga. Damhin ang bukas-palad na paglilingkod ng pinakapinagkakakiwalaang boses ng prestigyoso pageant sa susunod na taon. At yan latest sa mundo ng mga sikat. Ito po ang inyong showbiz angel ng PZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat Miss Angelica Cosme at congratulations kay Miss Emma Tiglao, Miss Grand International. At may pahabol na pagbati Miss Thea, batiin daw natin na happy birthday. Happy birthday! Ang mga batang San Miguel, si Ma'am Karen Ramos, at si Karen Cabalya, si Michi Tangonan at Mr. Edward Bacabebe. Ayan, mga batang San Miguel, magsabi ng sila ng Emperador. Happy birthday! At ay kay Mr. Michael Ismaygay, ang ating business correspondent. Ang palitan ng dollar ngayon, 58 pesos and 17 centavos. Yan na, ay mga dollar ninyo, itago nyo muna. 58 lakay? 58.17. At yan ang kabuhan nating palatuntunan ng break time. Ako po si Deo Macab.
Manuel Potea, Pet Shopper Food. Mga balansyadong balita, susunod na. Henry Uri at Miss Kay, Karen Oyong. Bye-bye! Merry Christmas! This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Ang oras ay hatid sa inyo ng Dermatology and Phototherapy Center ng Makati Med. Champion detergent para less time sa labada, more time sa pamilya. Perfect! Champion detergent para less time sa labada, more time sa pamilya. Perfect! Hello, I'm Cheryl Cortes, news anchor and stay-at-home. Sa MX3 capsules, dito ako bilis para nagpaalala ang MX3 capsule na hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot dahil mag-convenience sa cream. Sa panahon ngayon, ikaw ba'y sigurado? Ikaw ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Dapat na pamilya, i-shield mo. Dapat patibay, i-shield mo. Batso, patay ang 99.9% of bacteria and virus resistant. Ang mga sa Philippine Nurses Association. Dapat protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo. Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. Nagmamadali kasi itong kliyente natin. Baka pwede mo naman gawa ng paraan. Siya na daw ang bahala sa'yo. Mahirap yun, sir. Ayoko rin ma-involve sa mga ganyang kalakaran. Ganyan ang Pinoy. Ang Pilipino, hindi korap. Isang paalala mula sa MX3 na niniwalang mabuti ang Pinoy. Para di madaling masira ang ibig ng pamilya, kaya pala, you need toothpaste for brushing every after kumain. Dahil ang unique toothpaste may Max Protect formula. Bibigay na talaga. Helps stop cavities even before they start. Plus, you break fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing. Talaga, protektado with unique toothpaste na murag sila. Manufactured from toothpaste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. So good! So tagpon! Pasikat sa next song na natin ng Champion Detergent sa Champion with Quick Wash Technology sa time sa Nevada, #mamadaming time na sa pamilya. Mamadaming time, palahat ng gusto nyo. Mamadaming time, Champion Detergent. Gamit mo. Playtime with Quick kasi may Champion na. Breath at baging sapon, pag Champion sa laba. Gimik with ate, dahil may Champion na. Sabihan with Abby. May daanan papunta diyan? Tinuturo sa atin pa tayo. Ano?
tea powder and milk to match your mood and cravings. You plus Dunkin' Matcha Latte. It's a match. 'Cause anytime, it's Dunkin' time. Hey, it's Bel Mariano. You know what time it is? It's Dunkin' Coffee time. Grab your Dunkin' Coffee today. Mauna-unahan sa Pilipinas. Manila Broadcasting Company. PCRA. Member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Pilipinas, 14 na minuto na, magalipas ang alas 5 ng hapon. Dahil ang pamamalaya, kailangan natin patos. Pagtawakan ng mapagis, itama, pag-inspiray. Dahil na ang pakitaan at mamayang iiman. Mga iso. Bawat pan, yun ang lahat. Publiko. Pilipinas, araw ng Lunes. Abit na sa buwan ng Oktubre taong 2025 sa uno ng mga balansyadong balita. Bilang ng mga napaunod sa nasawi sa Bagyong Ramin na itala sa 7. Paggamit ng confidential at intel fund, ni Vice President Sara Duterte pinaiimbestigahan sa Ombudsman. Grupo ng mga negosyante at employer sa bansa na iinip na sa mabagal na aksyon ng gobyerno laban sa mga nasa likod ng flood control corruption. Senador Lacson hihimukin ng mayorya na muling maupo bilang chairman ng Blue Ribbon Committee. Dating Ilocos Sur Governor Chavit Singson, kinasuhan ang plunder at graft sa ombudsman. Mahigit 2 milyong pasahero inaasahan sa PTEC sa panahon ng Honda. At isang construction worker patay, 3 naman ang sugatan. Nabago ng mga baka sa ginagawang gusali sa barang BGC sa Taguig. At kagawad ng media, sugatan sa pamamaril sa Albay. Magandang hapon, Pilipinas! Kami po ang inyong tagapagbalita. Ako po si Miss Home Karen Oyong. At Henry Uri. Sa detalye ng mga balita, 7 na ang naitalang patay sa panandalasa ng Bagyong Ramil batay sa ulat ng Office of the Civil Defense. 2 naman ang napaulat na nawawala sa Eastern Samar, Castillo at nagpapatuloy pa ang search and rescue operation. Tatalangan ng OCD umabot sa 173,000 na katao o 56,000 families ang naapektuhan. Patuloy na pinapalalahan na ng mga otoridad ng publiko na mag-ingat. Maginig sa mga abiso ng lokal na pamahalaan. Pumiling ng agarang aksyon ang Office of the Ombudsman ang mga grupong Akbayan at Tindig Pilipinas para imbestigahan si Vice President Sara Duterte kaugnay ng umano'y maling paggamit ng Confidential at Intelligence Funds o CIF at pang-aabuso sa kapangyarihan. Sa 3 pahinang liham na kanilang isinumite sa anti-graft body, iginit ng akbayan na walang saysay na alibay ang pahayag ng Vice Presidente na ginamit umano ang bahagi ng confidential funds para imbestigahan ang korupsyon sa loob ng ahensyang kanyang dating pinamumunuan gaya ng DepEd. Gate ng grupo, ito umano ay paraan lamang ng Vice Presidente para ilihis ang atensyon ng publiko sa umano'y pang-aabuso sa pondo ng bayan. Kasabay nito, hinikayat ni Akbayan Party President Rafaela David ang ombudsman na kasuhan si VP Sara upang mapanagutan niya ang mga makapangyarihang opisyal at maiwasan ang pagtakbo sa pananagutan. Samantala, naiinip na ang grupo ng mga negosyante sa mabagal na aksyon ng gobyerno kaugnay ng mga anomalya sa flood control projects at korupsyon sa bansa. Sa panayam sa programang Damdaming Bayan, sinabi ni Employers Confederation of the Philippines President Sergio Luis Ortiz Jr. na nais ng business sector na mapanagot ang mga sangkot sa katiwalian. Kasama sa nanawagan ng agarang aksyon ng Federation of Filipino Chinese Chamber of Commerce and Industry upang maibalik ang tiwala ng publiko at mga investor. Narito Tinig de Ortiz. Nag-uusip sila, parang wala nangyayari, no? At sabi nga nila yung ICI, yung nakita na yung pag-asa namin na makakatulong, parang nag-disappoint pa sila dahil yung sinunod siya, wala namang
parang pag ginagamit ko pang-table. Wala namang food, ano. Inuwi na, kada likod pa uwi ng tao, kada likod kasi ng passport, ibigay na yung mga prime suspect human maiuwi at itatanong na pang registration ng passport. Samantala, sinabi Pedro Ruiz na kung record ang pagbabataya, may mga dapat na makasuhan na at makulong, ngunit ni ang pagkansela ng pasaporte ng mga sangkot ay hindi pa magawa. Babala pa nito kung aabutin hanggang Disyembre bago may makasuhan ay baka hindi na matuloy ang Pasko sa tindi ng korupsyon na dahilan para mapag-iwanan ng Pilipinas sa mga kalapit na bansa. Narito muli ang kanyang tinig. Kung sa itong decision to review is ayaw rin naman ito. Kailangan i-interest ko urgently. Otherwise, palala ng palala. Nag-google yung decommitment area kung sa residents, sa pagkakain ng pahuli, sa tourism, pahuli ng pahuli. Kaya ako, mga mapos ko ng Guzman. Samantala, muling kakausapin ng mayorya sa Senado si Senate President Pro Tempore Panfilo Ping Lacson para makumbinsing bumalik bilang chairman ng Senate Blue Ribbon Committee bago ang sesyon sa November 10. Ayon kay Senate President Vicente Tito Soto III, 50-50 pa ang tsansa na babalik bilang chairman si Lacson, ngunit umaasa pa rin siyang papayag ang senador dahil sa paniniwalang maganda ang naging takbo ng pagliligid ng siya ang namuno dito. Kabilang sa mga pinagpipilian sanang bumalik kay Lacson ay sina Senators J.B. Ejercito, Kiko Pangilinan at Rafi Tulfo. Ngunit lahat sila ay tumanggi, kaya si Senator Erwin Tulfo ang itinalagang acting chairman. Hindi pa nagpapatawag ng hearing si Tulfo dahil siya ay dumalo sa event ng Department of Migrant Workers sa Italy. At ngayon ay nasa Geneva, Switzerland naman para sa Interparliamentary Union Conference. Maliban sa kontrobersyal na ghost at substandard flood control projects, lumalawak ng investigasyon ng Blue Ribbon Committee sa farm-to-market roads, audit o mga ospital at super health centers, pati mga irrigation projects. Samantala, tatambagan ng kaso ng pamuno ng Department of Public Works and Highways ang nabawang opisyal at tauhan ng ahensya na sangkot sa katiwalian. Ito naman ang tinayang ni Secretary Vince Dizon sa budget deliberation of DPWH sa Senate Committee on Finance at sinabing bahagi ito ng kampanya para sa accountability. Ginawa ito kasabay ng koordinasyon sa Independent Commission for Infrastructure o ICI. Anya, may kanakasuhan na sila sa Ombudsman kaugnay sa Ghost Flood Control Project sa Bulacan. Narito ang tinig ni Dizon. Tinutulan naman ng Malacanang ang mungkahi ni Senator Win Gatchalian na i-abolish ang Department of Public Works and Highways o DPWH dahil sa matinding katiwalian sa ahensya. Sa press briefing, sinabi ni Palace Press Officer Claire Castro na hindi lahat na nagtatrabaho sa DPWH ay sangkot sa korupsyon at mayroon pang matitinong kawani na nagsisilbi na tumutugon sa kanilang mga obligasyon. Ni Castro, hindi kailangan buwagin ang DPWH, bagkus dapat tanggalin ang mga gumagawa ng kalokohan. Naniniwala ang palasyo na malilinis din ang ahensya sa panguna ni Secretary Vince Dizon. 22 minuto na makalipas sa alas 5 ng hapon ay nireklamo na ang mga kasong pagkarapong at katiwalian. Sa Office of the Ombudsman, si former Narbacan Ilocos Mayor Luis Chavez Singsa, na panguna ni Attorney Estelita Cordero ng grupong Warriors di Narbacan Incorporated. Inihain ang 3 pahinang brother case laban kay Singson, dating Vice Mayor si Pablito Sanidad Sr. at iba pang dating opisyal ng Narbacan. Ang mga nabanggit na personalidad ay sangkot naman sa pagbili ng halos 10 hektaryang overpriced na lupa na pagmamayari ng Western Textile Mills Incorporated na nagkakalaga ng 149,961,000. At kay Atty. Cordero, kumita si Singson at mga kasangkot dito ng halos 100 milyong piso dahil ang totoong halaga ng nabiling lupa ay 49,000
49,987 pesos lamang. Tinig ng Warriors tinartahan sa Ombudsman. Nakabulong sa seksyon. Inaasahang papalo naman sa 2.1 na milyon ang nadadagsang mga pasahero sa Parañaque Integrated Terminal Exchange sa darating na ungga. Ay kay Jason Salvador, Director of Corporate Affairs and Government Relations ng PITEX. Bahagyang mas bababa ang pagtayang ito kumpara sa mga nakaraang taon dahil walang long weekend ngayong undas at mas pinaghahandaan ng karamihan ang Pasko. Drop off lang po dito. Sasakyan. Anya nagiging dahilan din ng delay kung minsan ang turnaround time ng mga bus dahil sa matinding trapiko palabas at sa pasok ng Metro Manila. Sa kasaan at kasalukuyang ginagamot sa ospital ang radio broadcaster na si Noel Bineng Samar. Tapos barilin, hindi pa natin Ito po? ang suspect sa Maharlika Highway sa Barangay Ito Morena, po? Ginubatan ng Albay kaninang umaga. Ayon sa Police Regional Office 5, tamang alas 35 ng umaga ng pagbabarilin si Samar, 54 anyos, na kilala bilang broadcaster ng Kadugong. Na-drop na natin sila. So maraming salamat po sa panonood. Hanggang sa muli, ingat. God bless. Paalam po muna. Pansamantala po. Ang apat na manggagawa, ngunit binawian ng buhay ang isa habang patuloy na ginagamot ang 3 pang sugatan. Sa panay ng DZRH kay Engineer Harley Tagataka, Area Manager ng Monolith Construction and Development Corporation, sasagutin anya ng kumpanya ang lahat ng gastusin sa ospital ng mga nadisgrasya. Pakinggan po natin ang bahagi ng panayam kay Engineer Harley. Ingat kayo. Love na love po kayo. Pasagutin kung man yung maging nabayaran nila o yung pagkakataas kita ay oversold sila ng mga carry-on na yun. Ano nangyari? Under investigation po ho lahat. Pero sila ho mga istigaman ko. Samantala, ginamit na ng lalawigan ng Quezon Provincial Government Office ang mandatorio pagsuot ng face mask dahil sa pagtaas ng kaso ng influenza like illness sa lugar. Sa risa ng executive order, Thank you. Thank you po. kailangan magsuot ng face mask sa lahat ng intro facilities tulad ng government offices ng mga ospital. Dapat bigyan na magsuot ng face mask sa mga magpapakot hindi nagsasagawa ang social distancing. Samantala, hindi pa mga palino po. Ayan, so maraming salamat po. God bless. Paalam.